Si James ay isang opisyal na Marines, na nagsasanay sa kanyang mga kadete na pigilan ang kanilang hininga sa ilalim ng tubig. Ngunit isa-isa, lahat ng kadete ay sumusuko at umaahon. Galit na galit si James sa kanilang performance. Doon siya nakatanggap ng tawag mula sa pulis. Ipinakita sa kanya ang bangkay ng lalaking namatay. Ayon sa pulis, ito ay isang hit and run. Umuwi si James at nagsimulang magluto ng hapunan. Casual niyang sinabi sa kanyang asawa na si Walter ay tuluyan ng nagawang mapatay ang sarili niya, at dito natin nalaman na si Walter ang ama ni James. Tinanong ng asawa niya kung tinawagan man lang ba niya ang kapatid niya sa Oklahoma, ngunit sinabi ni James na hindi raw sinasagot ang mga tawag niya. Lumipat ang eksena sa kapatid ni James, isang detective na nagngangalang Johnny. Ang girlfriend niyang si Valentina ay nag-iimpake ng gamit at paalis na. Tinanong ni Johnny, "Anong nangyayari? Kausapin mo ako." Ngunit sagot ni Valentina, "Ngayon ka lang ba gustong makipag-usap?" Sawang-sawa na siya kay Johnny. Humingi ng tawad si Johnny. Tinanong ni Valentina kung alam ba niya kung anong araw ngayon. Kaarawan niya iyon, at tuluyan itong nakalimutan ni Johnny. Kahit gaano siya magmakaawa, tumanggi si Valentina na manatili. Iniwan niya si Johnny. Pagkatapos, nakatanggap si Johnny ng tawag mula sa asawa ni James na si Leila. Sinabi nito na pumanaw na ang kanilang ama at bukas ang libing. "Sana pumunta ka," sabi niya. Ngunit sinabi ni Johnny na 10 taon na silang hindi nag-uusap ni James, at 20 taon na siyang hindi nakabalik sa Hawaii. Kaya ayos lang daw. Ngunit habang nasa banyo siya, 2 lalaki ang lumapit sa likuran niya at tinutukan siya ng kutsilyo sa leeg. Sinabi nilang nagpadala raw ang ama niyang si Walter ng isang pakete para sa kanya. Nasaan daw iyon? Ipinaliwanag ni Johnny na bata pa lang siya nang huli niyang makausap si Walter. Ano man ang hinahanap nila, hindi raw iyon ipapadala ni Walter sa kanya. Binuksan ng isa sa mga lalaki ang kanyang damit at ipinakita ang tato ng dragon sa dibdib, isang palatandaan na siya ay Yakuza. Nagkaroon ng suntukan. Mag-isang tinalo ni Johnny ang 2 lalaki. May isa pang pumasok na may baril, at napigilan din iyon ni Johnny. Habang walang pakialam na umiinom ng beer si Johnny, binugbog niya ang mga lalaking ito. Ngunit nang matomba ng isa ang altar ng kanyang ina, doon na siya tuluyang nagalit. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at ikiniskis iyon sa kadkoren ng keso. Tinapos niya ang 2 pang lalaki ng kasing lupit. May hawak siyang larawan ng kanyang ina, nakaguhit ang larawan ng kanyang ama mula rito. Bumalik ang eksena sa Hawaii, kung saan ginaganap ang libing ni Walter. Naroon din ang mga miyembro ng Yakuza at ng sindikato ni Mr. K. Si Walter ay isang pribadong detective na may koneksyon sa kanilang lahat. Tinanong ng pinsan ni James na si Nani kung darating ba si Johnny. Sinabi ni James na hindi, ngunit biglang dumating si Johnny. Pagkakita pa lang nila sa isa't isa, nagsimula na silang magbangayan. Kinailangang pagsabihan sila ng pari na manahimik. Ang gobernador na si Peter, isang malapit na kaibigan ng pamilya, ay nagsalita tungkol kay Walter sa libing. Ayon sa tradisyong Hawaiian, inilibing si Walter. Pagkatapos, nagtipon ang lahat sa bahay ni James, isang bahay na dating pag-aari ng kanilang ina. Ayon kay Johnny, kahit bata pa sila ay hindi na siya gusto ni James. Ngunit sinabi ni James na iniwan ni Walter ang kanyang ina para sa ina ni Johnny, at winasak nito ang kanilang pamilya. Bata pa raw siya noon. Ngunit kahit lumipas ang panahon, tila wala pa ring nagbago sa relasyon ng magkapatid. Habang kumakain, sinabi ni Johnny na hindi siya naroon para kay Walter kundi para alamin kung sino ang pumatay dito. Ikinwento niya na dumating ang Yakuza sa bahay niya kagabi at tinangka siyang patayin. Nagalit si James. Alam daw niyang hindi makakabalik si Johnny nang hindi naghahanap ng gulo. Sinabi ni Johnny na hindi naman siya humihingi ng tulong. Hindi rin daw tumulong si James nang mamatay ang ina ni Johnny. Inaya ni James si Johnny sa labas para mag-usap. Sinabi niyang 20 taon nang hindi nakita ni Johnny si Walter, at ngayon bigla na lang siyang naghahanap ng pumatay dito. Gulo lang daw ang aidudulot niya, parang iyon ang kanyang superpower. Hiniling ni Johnny na magtiwala lang sa kanya kahit minsan. Ngunit sinabi ni James na hindi nga niya nahanap ang pumatay sa sarili niyang ina, kaya ngayon iniisip niyang may pumatay din sa ama nila. Dahil sa galit, umalis si Johnny at nagtungo sa isang bar. May lalaking lumapit sa kanya at sinabing hindi niya inakalang babalik pa si Johnny. Gusto raw siyang makita ni Mr. K.
Tumanggi si Johnny, ngunit may inilagay na ang bartender sa kanyang inumin. Nawalan siya ng malay at nagising sa harap mismo ni Mr. K. Sinabi ni Mr. K na mahaba ang alaala ng sindikato at maraming tao niya ang sinaktan ni Johnny. Sumagot si Johnny, "Ikaw ang pumatay sa nanay ko." Tugon ni Mr. K, "Baka oo, baka hindi." Inutusan niya si Johnny na umalis agad ng Hawaii. Hindi raw magiging maganda ang presensya niya roon. "Bumalik ka kung saan ka nanggaling," sabi niya. Sagot ni Johnny, "Dito ako nagmula." Tugon ni Mr. K, "Hindi na." Minarkahan ni Mr. K ang leeg ni Johnny ng kanyang simbolo at binigyan siya ng 7 araw para umalis. Pagkalipas ng 7 araw, hindi na raw siya papayag ang umalis. Nagising si Johnny sa isang dalampasigan. Samantala, nakipagkita si James sa isang detective na nagngangalang Renner. Gusto niyang makita ang police report ng ama niya, ngunit sinabi ni Renner na wala siyang makikitang mahalaga roon. Sa lugar kung saan namatay si Walter, walang kumakausap sa pulis. May traffic camera raw, pero hindi ito gumagana. Binalaan siya ni Renner na ngayon ay may 2 matitigas na anak na nag-iimbestiga, at siguradong parang ginagalaw nila ang isang oso na ayaw mag-alaw. Sagot ni James, "Ako ang oso." Kinuha ni James ang mga gamit ni Walter sa presinto. Kabilang dito ang isang papel na may ilang salitang nakasulat. Dumating si Johnny sa bahay ni Walter at may narinig siyang tao sa loob. Isang binata ang naghahalughog ng lugar at tumakbo nang makita si Johnny. Hinabol at nahuli niya ito. Ang pangalan niya ay Pika, dating nagtatrabaho kay Walter bilang hacker at tagapakinig ng emails at telepono. Tinanong ni Johnny kung ano ang huling ipinagawa sa kanya ni Walter. Sinabi ni Pika na pinakuha raw siya ng trabaho sa isang catering company, ngunit hindi niya alam kung bakit. Sinabi ni Johnny na mula ngayon, para sa kanya na siya magtatrabaho. Napansin ni James na may bar na may camera malapit sa lugar kung saan napatay si Walter. Pumasok siya at hiningi ang CCTV recordings, ngunit tumanggi ang mga tao roon. Nag-alok siya ng pera, ngunit ayaw pa rin. Kaya sinabi ni James na iyon ay bayad para sa pinsala. Samantala, natuklasan ni Johnny ang isang blueprint na nakatago sa loob ng surfboard sa apartment ni Walter. Lumipat ang eksena sa isang rally para kay Gobernador Peter, kung saan nagtatrabaho si Nani bilang assistant. Tinawagan siya ni Johnny at sinabing may nakita siyang plano na may selyo ng gobyerno. Sinabi ni Nani na maa-access niya ang database kapag nakabalik siya sa opisina, kailangan lang niya ang 8-digit na numero sa plano. Biglang may pumasok sa apartment na si James. Tinanong ni Johnny kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi ni James, "Pareho ng ginagawa mo." Ipinakita niya ang CCTV recording, ang asol na van ay walang plaka, at malinaw na hindi ito aksidente kundi sinadya. Hiniling ni Johnny kay Pika ang listahan ng mga nakaraan at darating na events ng catering company. Sumakay ang magkapatid sa kotse, patuloy pa ring nagtatalo, at umalis. Biglang may kotse na bumangga sa kanila. May lalaking nagpaputok ng baril mula sa kabilang sasakyan, binaril ni James ang lalaki. Lumabas si Johnny at gumanti ng putok. Umakyat si James sa bubong ng kanilang kotse at tumalon papunta sa sasakyan ng kalaban. Sinigawan siya ni Johnny na tumalon pababa. Pinasabog ni James ang sasakyan ng mga umaatake. Tumawag si Johnny sa 911 upang magulat. Hanggang dito na lang muna sa ngayon. I-like nyo naman guys at i-comment kung saang lugar umabot ang movie recap natin at huwag kalimutang mag-subscribe para sa patuloy na kaganapan.